Isang mahirap na itim na waitress ang umalis sa kanyang pangarap na trabaho para iligtas ang isang bata, hindi alam na ang ama nito ay bilyonaryo. Isang bilyonaryo ang nakalimutang iwan ang kanyang anak sa restaurant. Isang broken na waitress ang sumuko sa kanyang pangarap na trabaho para hanapin ito. Nang makita na ng ama kung sino ang nagdala sa umiiyak niyang anak pauwi, lumuhod siya sa bangketa at hindi makapagsalita. Bago tayo magsimula, comment muna kayo, anong oras na dyan at taga saan kayo nanonood? Tara na! Ang dinner rush sa Meridian ay iyong klaseng gulo na naghihiwalay sa magagaling na staff sa tunay na mahuhusay. Si Crystal, palagi na siyang mahusay. 3 taon na siyang nagtatrabaho doon sa restaurant. 3 taon ng double shifts, ng pag-memorize ng wine lists, ng pagngiti kahit bastos ang customer at masakit ang paa. Lahat yun para sa isang bagay lang, ang maging head waitress. Yung promotion na magpapalaya na sa kanya sa pagpipili kung bayaran ang upa o bibili ng pagkain. Ngayong gabi na iyon, sasabihin na ng manager ang sagot. Sobrang lapit na. 8:47 ng gabi, nililinis ni Crystal ang table sham nang marinig niya iyon. Mahina muna, halos natatago sa kalampag ng baso at mahinang jazz. Isang malambot, basag na iyak. Yung klaseng hindi humihingi ng pansin pero kailangan talaga. Yung tanging bata lang ang marunong gawin kapag matagal ng takot hanggang sa pagod na sa pagsigaw. Inilagay niya ng dahan-dahan ang mga pinggan. Doon, nakatago sa likod ng malaking decorative planter malapit sa coat check, halos hindi kita sa mga dumadaang eleganteng bisita, nakaupo ang isang maliit na bata. Hindi higit sa 5 o 6 na taong gulang, blonde ang buhok na nakadikit sa mukha dahil sa luha, naka-navy blazer na halatang para sa fancy dinner. Mamahalin ang sapatos. Pero ang mata, sira na. Agad na lumuhod si Crystal. Hoy, 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 tingnan mo ako, sweetheart. Nakikita kita. Ano pangalan mo? Humikbi ng malakas ang bata. No. Sige, no. Ako si Crystal. Nawawala ka ba, baby? Tumango siya ng todo, parang masakit panoorin. Tapos biglang lumabas ang mga salita, kalahating pangungusap, kalahating hikbi, puro katotohanan. Kami ni Daddy sa table, sinabi niya special daw ngayong gabi kasi hindi niya ako kadalas sasamahin sa work dinners niya. Lagi siyang busy, pero ngayon pumayag siya, sobrang saya ko. Huminto siya, huminga ng nanginginig. Tapos tumunog ang phone niya. Yung malakas na ring, yung lagi niyang sinasagot. Tumibay ang dibdib ni Crystal. Tapos ano pa, sweetheart? Nagmukha siyang takot na takot. Tumayo siya ng mabilis, nagsasalita ng malakas pero tahimik din, parang pag may mali. Paulit-ulit ang numbers. Hindi ko naintindihan. Pinindot ni Noh ang maliit niyang kamao sa mata. Tapos umalis siya. Hindi siya lumingon. Nakalimutan niya ako roon. Sabi niya ng diretsyo, nakalimutan niya ako roon. Walang galit. Puro gulat at sakit ng batang sobrang excited na mapili na, tapos biglang hindi pala. Naghintay ako, bulong ni Noh. Matagal na matagal. Natakot ako, hinanap ko siya, hindi ko makita. Hindi ko alam kung saan ako at nabasag na naman ang boses niya sa iyak. Hindi na nag-isip pa si Crystal. Niyakap niya ang hindi niya kilalang bata na parang anak niya talaga, hinaplos ang likod ng dahan-dahan, paulit-ulit na bulong, nandito ako. Nandito ako. Okay ka lang. Hanggang bumagal ang paghinga niya. Sa susunod na 20 minuto, nilakad-lakad niya si Noh sa restaurant, tinanong ang bawat staff. May ilan na naalala ang lalaking kasama ng maliit na bata kanina, yung naka-navy blazer. Pero umalis ang lalaki sa table at walang nag-check sa batang naiwan mag-isa. Walang nakapansin nang tumakas siya. At si Noh, matamis at takot na si Noh, 2 lang naalala tungkol sa ama, Daddy E ang tawag, at siya ay may malaking itim na kotse. 9:14, 14 na, nakita siya ng manager, matalas na babae, late 30 hanggang 40 naka-gray suit na parang armor, laging may clipboard. Nakaupo si Crystal sa sahig malapit sa coat check, pinapakulayan ni Noh ang likod ng order pad niya gamit ang hiniram na Crayola. Crystal. Flat, controlled, delikado ang boses. Tumayo siya ng dahan-dahan. Ms. Hargrove, may papaliwanag ko po.
22 minutes ka nang wala sa floor sa pinakamabisi na service ng linggo. Hinintay ng table 12 ang kanilang entry. Hinintay ka ng table 7 tapos umalis na walang order. At ako, nakatayo sa pintuan ng office ko para pag-usapan ang promotion mo. May nawawalang bata po. May phone sa front desk. Tawagan ang security. Tawagan ang pulis. Yan ang procedure. Huminga siya. Final warning na to, Crystal. Balik ka na sa floor ngayon din ni. Tumingin si Crystal kay No. Tumigil siya sa pagkilos, nakatingin sa kanilang dalawa ng malapad at basa ang mata. Hinawakan niya ang dalawang daliri ni Crystal. Hindi nagsalita. Basta hinawakan lang. May nagdesisyon sa dibdib ni Crystal na hindi pa nasasabi ng bibig. Hindi po. Blinking si Emas Hargrove. Ano? Sabi ko, hindi po. Matatag ang boses ni Crystal kahit siya nagulat. Hindi ko siya iiwan mag-isa. Takot na takot siya, 6 na taong gulang lang, hindi ko alam kung saan ang magulang niya. Pero alam ko, kung ilalagay ko siya sa sulok at babalik ako sa pagdadala ng wine glasses, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Kaya kung ibig sabihin nito mawawala ang trabaho ko, mawawala talaga. Matagal ang katahimikan. Parang malulunod ka roon. Kung ganoon, tapos ka na rito, mahina pero matigas na sabi ni Emas Hargrove. Itinupi niya ang clipboard sa kilikili, tumalikod, at nilakad palabas sa karamihan ng walang kamalay-malay na diners, matalim ang tunog ng takong sa marmol. Humugot ng hininga si Crystal. Tumingin kay No. Tinititigan siya nito na parang gumawa siya ng himala. Hoy baby, mahina niyang sabi, lumuhod ulit. Hanapin natin si daddy mo. Tumalikod siya. Hop up. Sumampa si No nang walang pag-aalinlangan, yumakap sa liig, idiniin ang basang pisngi sa pisngi ni Crystal at hinawakan ng mahigpit. Dinala niya siya palabas ng pinto ng Meridian sa malamig na hangin ng gabi. At doon nagbago ang lahat. Nakatayo siya sa bukas na pinto ng itim na Rolls-Royce, phone sa tenga, mukhang nasa gitna ng lahat at wala rin. Lalaki sa late 30 hanggang early 40, naka-dark blue suit na mas mahal pa sa buwanang sweldo ng karamihan. Bahagyang maluwag ang pulang tee, matalim ang panga. Pero nang makita niya ang bata sa likod ni Crystal, nabasag ang ekspresyon. No. Basag ang salita. Hindi parang bilyonaryo, parang ama. Biglang nag-angat ng ulo si No. Daddy. Bago pa makareact si Crystal, tumakbo na siya pababa ng steps at binundol ang binti ng ama ng buong lakas. Lumuhod agad ang lalaki sa bangketa, suit at lahat, niyakap ng mahigpit ang anak na parang isinusubo ulit sa sariling tibok ng puso. Sorry, sobrang sorry di. Paulit-ulit sa buhok ni No, parang pag-amin. Nakatayo lang si Crystal, naka-apron pa rin, trabaho wala na, at napuno ang mata niya. Binigyan niya sila ng sandali. Tapos tumuwid siya, nag-cross ng braso. Nang tumayo na ang lalaki, si Noo nakayakap pa rin sa liig. Tinignan niya ito ng kalmadong-kalmado, yung kalmado na darating lang pag natalo mo na ang pinakatakot mong matalo. Asan ka ba? Tanong niya simple. Blinking siya. Hindi sanay na tinatanong. Sorry. Ang anak mo, sabi ni Crystal, nasa loob ng restaurant na iyon, nakatago sa planter, umiiyak mag-isa halos 30 minuto. Takot na takot. Walang naghahanap sa kanya. Kaya tinatanong ko, asan ka ba? Matagal siyang tinitigan. Tapos huminga ng malalim parang bumagsak ang postura. May call, mahina niyang sabi. Emergency sa deal sa Singapore, $40 million sa linya. Lumabas ako saglit, akala ko 2 minuto lang. Sabi ko sa kanya manatili sa table. 5 lang siya. Alam ko, sabi ni Crystal. 5 taong gulang hindi nananatili. Alam ko iyon. Mahina ang boses niya. Alam ko na ngayon. May anak ka, sabi ni Crystal, bahagyang lumambot ang tinig, hindi gaanong, pero sapat. Kahit ano pang tumutunog, kahit ano pang $40 million, kahit ano pang closing, hindi iyon mas mahalaga kaysa sa kanya. Hindi niya alam kung saan ka. Hindi niya alam kung babalik ka pa. Alam mo ba kung ano ang ginagawa noon sa isang bata? Walang sagot si Noo's father, pero gumalaw ang panga niya ng tahimik at hinigpitan ang yakap sa anak.
Ako si Marcos, sabi niya sa wakas. Marcos Ellison. Nagpakilala rin si Crystal. Tinanong niya kung ano ang nangyari. Sinabi niya, ang pagkulay, ang sahig, ang 22 minuto, si Agnes Hargrove, ang final warning, ang promotion na pinaghirapan niya ng 3 taon. Nawala ang trabaho mo, mabagal niyang sabi. Dahil nanatili ka sa kanya. Tinitigan niya ito. Kasi kailangan niya ng kasama. Kaya nanatili ako. Bakit? Bakit mo ginawa iyon? Tumingin si Crystal kay No, na nakabaon na ang mukha sa balikat ng ama. Sa wakas, payapa na. Kasi hinawakan niya ang kamay ko, simple niyang sagot. At hindi ako magiging yung taong bibitaw. Matagal na katahimikan si Marcos Ellison. Wala siyang inaasahan. Umuwi siya ng gabing iyon, umupo sa gilid ng kama sa uniforme pa rin, at umiyak ng 0 minuto, para sa promotion, sa mga taon, sa pagod ng paggawa ng tama pero talo pa rin. Tapos naghilamos, nagsaa, at nagsimulang maghanap ng trabaho. Sa ikatlong application, tumunog ang phone. Unknown number. Si Marcos. 6 na minutong usapan. Nag-background check na pala siya, trabaho sa Meridian, reviews ng customer sa 3 taon. May hotel group siya, 4 na properties, 2 dito sa bansa, 1 sa Paris, 1 sa Dubai. Bukas na ang general manager position sa flagship property. $180,000 kada taon, full benefits, housing stipend, team na 6 na po katao sa ilalim niya. Hindi yun job offer, maingat na sabi ni Crystal. Buhay yun. Sabi ni Marcos. Buhay yun. Ayaw ko ng charity. Hindi charity. Tiningnan ko ang record mo. Eksakto kang qualified. Ang pagkakaiba lang, ako na ang tumatawag sa'yo imbes na ikaw ang nag-a-apply at naghihintay. Humingi siya ng 48 oras para mag-isip. Tinawagan niya ulit sa 6 na oras. Sa unang araw niya sa Ellison Grand Hotel, may nakita siyang handwritten note sa bagong desk niya. Sa likod ng restaurant order pad, kilala niya agad. Sa krayola ng bata, hindi pantay. Dear Crystal, salamat po dahil hindi ka umalis. No. Sa ilalim, sa maingat na sulat ng matanda. Natapos ang $40 million. Wala iyon kumpara sa ginawa mo. Salamat sa pagturo sa akin nang halos makalimutan ko na. Inilagay ni Crystal ang note. Tumingin sa floor-to-ceiling window, sa lungsod na ginto at malawak sa ibaba. Tapos umupo siya, hinagod ang blazer at nagsimulang magtrabaho. Kumpleto na ang kwento. Sana na-touch ka rin.